Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka Halina't simulan natin ang pag-ibig ng Diyos na ating sama-samang pagdiriwang na banal na misa. Ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Josaphat, isang obispo at martir. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ano ang tinitibok na ating pusong may kadalisayang pagmamahal sa Diyos at sa kapwang pinaglilingkuran upang simula sa puso'y gaganapin ang mga tungkulin na naayon sa kalooban ng Ama. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa, pakundangan sa kanyang panalangin. Kaming mga pinagtibay ng espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo'y yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito, kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing iyo. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan. Ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid,
karapat-dapat sa Diyos samantalang inihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng pagpapahayag sa dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa gitna ng kanyang kaningningan, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging bayan ng katalagang gawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunuring, ang lupang minanay di ka babawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid, ligtas natitira at di naalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika, at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaganda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda ng buhay ni San Josaphat na talagang noong ikalabing-anim na siglo, 1620s more or less, ay nagbigay halaga at pagpapala sa simbahang kanyang kinabibilangan bilang Orthodox Separatist Christian na gusto niya na iugnay ang relihiyon nila sa Roma o sa Catholic faith. Marami umaalma pero sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, sakripisyo at mga panalangin, ito ang kanyang adikain, ito ang kanyang advokasya upang iugnay ang pananampalatayang hindi manalihis, kaya lang ay maraming mga pagkataong napahiwalay upang sabihing iugnay to become in unity with Rome. At marami din nagalit kay San Josaphat at ito naging dahilan kung bakit ang kamatayan nagbuwis ng buhay sa ganitong magandang panukala na binigyang halaga ni San Josaphat. Oo nga't nagkaroon ng ganitong mistulang mga paanyaya para sa magandang buhay pananampalataya na uwi ito sa pagpaslang sa kanya.
Kaya tinaguri ang siyang naging obispo, pero ang pag-obispo niya ay upang iugnay ang mga tao sa tamang landas ng buhay pananampalataya. Hindi naman siya nabigo sapat yung naging pagkakataon upang imulat ang mga tao sa magitan ng pakipag-ugnayan sa Roma bilang sumisimbolo ng pagkakaisa natin sa Catholic faith. Upang sa gayon, heto ngayon ang ating pananampalatayang Katolikong Kristiyano ay maghayag ng ating mga panalangin sa mga sekta ng relihiyon na hindi pa nakikipag-ugnayan sa ating simbahan sa Roma o sa Catholic faith. Papanalangin natin ang mga bagay nito. Ito ang ating mabuting balita at napakahalaga upang mabuksan ang puso't isipan ng mga tao sa tamang landas ng buhay at pamumuhay. Sapagkat nung panahon ng ating Jesucristo at mahabang panahon bago siya dumating, ang tao ay nabubuhay kung sino ang may kaya't mayaman, makapangyarihan at mayroong katungkulan sa pamahalaan o sa kanilang simbahan, status in life nga ibig sabihin. Ito bang umiiral sa buhay ng tao upang mawala ang tunay na kahulugan ng paglilingkuran, kundi ang umiiral na buhay ay ang kayamanan, kapangyarihan at ang katanyagan, sapat yung dala-dala ng ganitong kayamanan at kapangyarihan upang ang mga tao masilaw sila sa ganitong uri ng buhay at sila ay mabuhay sa ganitong uri ng kalakalan na mayroong hindi magandang mga pangyayari sa pamamahala at sa liderato ng mga taong nabubuhay o namamahala sa lugar na iyon o sa pamahalang iyon. Kaya dumating ating Jesucristo, ipinahayag niya ang tungkol sa mabuting balita, tungkol sa pagbahari ng Diyos, at ang kanyang ipinahayag ay ang lahat-lahat ng tungkol sa Ama, ang pag-ibig ng Ama, ang pagkapatawad ng Ama, ang kagalakan ng Ama kapag mayroon taong nagsisisi at nagbabagong buhay, at napakarami pa. Walang itinira si Kristo. Lahat ay sinabi niya tungkol sa Ama upang sa pamamagitan ni Kristo imulat ang mga tao na ang buhay ng tao hindi nabubuhay sa kayamanan, sa kapangyarihan at sa estado ng kanilang buhay sa lipunan. At pagkatapos nga noon, ipinahayag ni Kristo ang napakagandang panukala na magkakaroon ng diwa at kahulugan ang nilalayo ng tao sapat ito'y nanggagaling sa kanyang puso't kalooban. Ano nga ba ang nasa puso kalooban hinubog ni Kristo sa salita niyang nagbibigay halaga sa kahulugan ng pagiging makadiyos ng mga tao upang hubugin tayo hanggang sa kasalukuyan ng aral ng mabuting balita kung anong dapat nating bigyang daan upang panukala ng pag-ibig ay maging naaayon sa ating pananampalataya at maging kahali-halina sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Dito kilalagay ang ating mabuting balita sa ganitong konteksto na mayroong isang alipin na pagkatapos ng kanyang gawain sa bukid, magpasulman mga tupa na pag-aari ng kanyang Panginoon, uuwi sa kanilang tahanan at pagsisilbihan pa ang Panginoon upang makakain at kumain, at talagang ito ang kanyang tungkulin at sasabihin niya, ginagawa ko lamang aking tungkulin. Napakahalaga kung ang ipinapahayag natin ay sa ganang tungkulin at upang ito ay hindi mapangibabawan, maimpluwensya ng kayamanan, ng kapangyarihan at ng estado ng buhay ng tao, na ito ba ang talagang kalakaran ng buhay ngayon? Ito ba yung strictly the leadership ng tao, na ito ang magiging kalakaran niya sa buhay? O ang ating pagpapahayag sa Diyos sa lahat ng pagkilala ng aral ng mabuting balita na ang pagtangkilik sa Diyos ay nakanasa sa panig ng kung ano ang kahulugan nito sa nilalarawan ni Kristo hanggang sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan sa krus, sa kanyang muling pagkabuhay, upang sabihin,
ito ang mistulang hangarin ng Diyos sa buhay ng tao upang hindi mapariwara at hindi mapalulong sa iba't ibang uri ng pagkakasala. Kaya sa mga tungkulin, ano nga ba, saan ba nakabatay ito? Saan nakaugnay itong ating mga gawain? Ang tungkulin, maka-Diyos upang sabihin, pinapatnubayan ako ng aral ni Kristo. Hinuhubog niya aking puso't kalooban at nang sa gayon sa tamang landas ako sa aking buhay pananampalataya. Upang sabihin, oo, gagawin natin ang ating mga tungkulin. Pero ang tungkuling maka-Diyos, kahali-halina sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, ang siyang ating tunay na nilalandas sa buhay na ito. Ano man ang impluwensya ng lipunan, kakaiba sa ating sinasampalatayanan, nagkakaroon ito ng kadalisayan sa paghubog ng tamang pag-uugali upang sa gayon tutulungan tayo ng Diyos sa tamang landas ng ating buhay at pamumuhay na inuugnay sa maraming panukala ng Diyos kung anong dapat sa matuwid nating pamumuhay. Sa pagdiriwang ng banal na misang ito'y napakahalaga para sa atin upang panalangin natin ang bawat isa-isa sa atin at tayo'y manalangin, mawala at ano pa mang impluensya na ibinibigay ng makasanglibutang ito, lalong-lalo na impluensya ng kayamanan, nauwi sa kapangyarihan at nauwi ito sa estado ng katatayuan sa lipunan na madalas labag ito sa kautusan ng Diyos. O bigyan mo po kami ng tunay na daan ng kaligtasan ng salita ni Kristo ay nagbibigay kahulugan kung ano ang Diyos sa aming buhay at upang mahubog ang aming puso't kalooban, ito ang nilalaman aming puso't kalooban na tamay kami nasa tamang landas nitong aming sinasampalatayanan. Kaya mayroong itong pahayag ng mabuting balita, mayroong itong paninindigan sa mabuting balita, at mayroong itong pagsasalang-alang sa puso't kalooban na ang mabuhay sa piling ng Diyos ay maging tunay na kaganapan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, tayo madudulog sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan, naway pakalooban tayo ng lahat ng mapagpala niyang pag-aaruga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa lipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating lipunan naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagkasakatuparan ng kanilang pangkalahatang kaysa unahin ng kanilang sarili, pakinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Pakatulungan mo po kami, Ama, upang maisapuso namin
puso't diwa ang siyang magbibigay kahalagahan sa aming pagtahak sa matuwid naming pamumuhay. Pagkalooban mo kami ng lahat ng aming kahilingang ngayong dinudulog namin upang ito'y manatiling may dangal sa aming puso't kalooban. Manatili kami sa matuwid na pamumuhay at handa kami sa diwa ng paglilingkuran tulad ng iyong bugtong na anak upang ang paglilingkod ay sasalang-alang sa tanang buhay, lalong-lalo na sa higit na nangailangan. Ano man ang aming mitiin sa buhay, ano man ang aming kinasasadlakang uri ng buhay, naroon ang pagpatuloy na pagpapahalaga sa matuwid na buhay na nagagaling sa salita ng Diyos. Kaya itong aming mapagdulog, ibig namin kami sa buhay na ito'y pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawing mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawing mong matigib sa pananampalatayang di maggigitla sa paninindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Josaphat ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sangbayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanang mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y kumigati, sa iya'y inihain, bilang pagkaibig, inagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay niyo anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kayo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, Honesto na aming tagapangasiwa at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Josaphat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mula sa puso, nagbibigay halaga at kahulugan sa matuwid na pamumuhay at pagtunghay sa Diyos na naway maging karapat-dapat tayo sa ganitong kanyang paghubog sa lahat ng ating buhay. Ating ngayong awitin ang Ama namin, ang naang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa lupa
Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinoy sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Tunghayan natin ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mahapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tuloy-tuloy ang ating panalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumao.
Panginoong naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nanalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumaon na sa daigdig na ito at nanatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihang upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Alalahanin po natin at pwedeng bagitin tahimik ang ating mga sa buhay na mga yumaon na. Hinihiling po namin ito sa pamagitan mo, kaisa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose, na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalan sa sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakipang ating pong panalangin sa bandang huli. Ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas sa ating banal na gawain ngayon, ang pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po.
Mga kapanalig, bila isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at sa lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nahihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at iliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nilang ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Hantong del cielo, prestatisti eis. Te declamentum mensehabente. Oremus. Deus, qui nobis sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum, in nobis iudice sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisaang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.